Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela John Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay July 30, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Plenary Inspiration. And lahat ba ng laman ng Bible ay salita ng Diyos? And yung scripture po natin ngayong araw is 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. And yung sabi po sa ating concept na plenary inspiration is the belief that all the words of scripture, every part, every line, every phrase are fully inspired by God. The word plenary means complete or full. That means that the whole Bible, not just its moral teachings or spiritual ideas, is God-breathed. Every word in the original manuscripts was superintended by the Holy Spirit using human authors without errors. These doctrines assures us that the Bible is trustworthy in all it teaches about God, salvation, history, and life. Scripture isn't just inspired in spots, it's entirely the voice of God. And yung scripture po natin na 2 Timothy chapters 3 verse 16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truthfully equipped from every good works. Sa Tagalog po, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. And yung teaching number 1 po natin is all of scripture is equally, entirely inspired. Sabi po dito na yung scripture, ito po yung Bible, na ito po talaga ay equally and entirely inspired by our God. And teaching number 2, the Bible's authors rest on its divine origin. Sabi po dito na yung Bible talaga is authority, na siya talaga ay divine and origin na by our God. And teaching number 3, God used human authors without error to communicate His exact will. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos is gumawa nga po siya ng Bible na yung mga human authors is dapat na walang error, na makikipag-communicate sa Kanya sa exact na will niya para sa atin. And application number 1, submit your morality to God's standard. Sabi po dito na apply po natin sa lip natin na mag-submit po tayo ng morality natin na ito ay standard ng ating Panginoong Diyos, na makikita nga po natin sa mga scripture niya or sa Bible. And application number 2, confront all lies with God's unchanging truth. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na sabihin po natin lahat na sa Kanya ng mga bagay na kasinungalingan na ginawa natin, na hindi po ito nakakapagbigay ng standard or ito po ay unchanging truth para sa ating Panginoong Diyos. And application number 3, pursue a godly life under God's favor and blessing. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na dapat po abutin natin yung godly life na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, yung favor and yung blessings na patuloy niya pong binibigay sa atin. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.